EPP ICT 4, Quarter 4, Week 8. Para sa nilalaman, hakbang sa pagtutuos, ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Sagutin ang mga tanong. Ibigay ang iba't ibang bahagi ng plano ng proyekto. Ibahagi ang mga isinagawang hakbang sa pagbuo ng inyong proyekto mula sa recyclable materials. May pera sa basura. Ang mga basura na patapon na katulad ng lata, plastic, bottle at iba pa ay maaari nating pagkakitaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-recycle. Sa inyong nakaraang gawain, kayo ay gumawa ng produkto mula sa recyclable materials. Ang mga recyclable products na inyong ginawa ay maaaring mapagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito. Upang masiguro nakikita ka sa pagbebenta, isa sa mga dapat mong matutunan ay ang pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Ito ay mahalagang matutuhan upang masiguro na ikaw ay kumikita at hindi nalulugi sa iyong pagbebenta. Isang paraan din ito upang makita kung saan napupunta ang iyong puhunan at kita. Sa araling ito, inyong matutunan ang isa sa pinakamahalagang kaalaman at kasanayan sa pagbebenta ng inyong produkto. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, kayo ay nakakatuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang mas lalo nating maunawaan ang aralin ngayong araw. Gastos o puhunan, halagang binabayad para sa produkto, kalakal o serbisyo. Kita, kabuuan ng perang tinubo sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Spreadsheet, isang uri ng productivity software na ginagamit sa pagtatala ng mga datos, katulad ng pangalan, numero, address at iba pa. Magagamit din ito sa pagkalkula ng mga nasabing datos gamit ng mga iba't ibang formula, katulad ng pagkuha ng average at iba pa. Ikaw ba ay naniniwala sa kasabihang may pera sa basura? Ating talakayin ang pagtutuos ng gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Basahin ang kwento na nasa ibaba. Sagutan ang mga tanong batay sa kwento. Alkansyang kawayan para sa kinabukasan ni Aaron John F. Castro. Alkansyang kawayan kayo dyan. 30 pesos lang. Pili na, pili na. Ang sigaw ni Mang Dudoy habang naglalakad, bit-bit ang mga gawang alkansya na yari sa kawayan. Matitibay ang mga ito at may iba't ibang disenyo. Ito ay mabenta, lalo na sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar. Sa araw na iyon, si Mang Dudoy ay nakapagbenta ng 10 alkansya na nagkakahalaga ng 300 piso. Pagkatapos magtinda, dumadaan si Mang Dudoy sa hardware shop upang bumili ng mga materyales na kakailanganin niya sa paggawa ng alkansyang yari sa kawayan. Siya ay bumili ng mga sumusunod: wood glue na ang halaga ay 30 pesos, varnish na ang halaga ay 80 pesos, papel diliha na ang halaga ay 20 pesos, pako na ang halaga ay 20 pesos. Ang mga kasangkapang ito ay sapat na upang makagawa ng 10 alkansya, samantala ang kawayan ay kinukuha naman ni Mang Dudoy sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos ng buong araw ng paglalako, ang ilan sa napagbentahan ni Mang Dudoy ay kanyang inihuhulog sa kanyang alkansyang kawayan. Tatay, para saan po iyan? Ang tanong ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ito ang magiging baon mo sa darating na pasukan.
Tugon naman ni Mang Dudoy sa kanyang anak. Talaga tatay? Yehey, may baon na ako sa darating na pasukan. Salamat tatay, napakabait at napakasipag mo talaga. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Magkano ang tinda na alkansyang kawayan ni Mang Dudoy? Mahusay, ang tinda na alkansya ni Mang Dudoy ay nagkakahalaga ng 30 pesos. Ano-ano ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop? Ang mga kasangkapan na binili ni Mang Dudoy sa hardware shop ay wood glue 30 pesos, varnish 80 pesos, papel de liha 20 pesos at pako 20 pesos. Magkano lahat ang ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales sa paggawa ng alkansyang kawayan? Ang lahat ng ginastos ni Mang Dudoy sa pagbili ng mga materyales ay 150 pesos, 30 plus 80 plus 20 plus 20. Kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansyang kawayan at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ilan ang kanyang mapagbebentahan? Mahusay, kung 30 pesos ang halaga ng isang alkansya at nakapagbenta si Mang Dudoy ng 10, ang kabuuang kita niya ay 300 pesos. Ilarawan kung anong klaseng ama si Mang Dudoy. Si Mang Dudoy ay isang masipag at mapagbigay na ama. Mahalaga sa kanya ang kinabukasan ng kanyang anak. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano ipinapakita ni Mang Dudoy ang kahalagahan ng kasipagan at pag-iimpok sa kanyang anak at paano ito nakakaapekto sa pananaw ng bata sa buhay? Kung ikaw ay nasa kalagayan ni Mang Dudoy, paano mo babalansehin ang paggamit ng kita mula sa iyong hanapbuhay para sa pang-araw-araw na gastusin at pag-iimpok para sa kinabukasan? Ano ang natutunan mo sa kwento ni Mang Dudoy tungkol sa paggamit ng likas na yaman o kawayan at paggawa ng praktikal na produkto upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya? Sa ating binasang kwentong Alkansyang Kawayan para sa Kinabukasan, bakit mahalaga ang mag-ipon? Pagtutuos ng gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto, manually o gamit ang spreadsheet. Balikan natin ang kwentong Alkansyang Kawayan para sa Kinabukasan. Batay sa kwento, ang mga sumusunod ay mga datos sa paninda ni Mang Dudoy. Gamitin natin ang 3 hakbang sa pagtutuos. Pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan, pagtutuos ng kabuuang benta, at kabuuang kita. Una, pagtutuos ng kabuuang gastos o puhunan. Ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Tuusin ang kabuuang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Narito ang halimbawa. Para sa materyales, wood glue, 30 pesos. Varnish, 80 pesos. Papel de liha, 20 pesos. Pako, 20 pesos. Ang kabuuang gastos ay 150 pesos. Ilang alkansya ang magagawa mula sa puhunan ni Mang Dudoy? Isulat ang sagot sa table o cell 1. Magkano ang presyo ng isang alkansya na tinda ni Mang Dudoy? Isulat ang sagot sa table, cell 2. Magkano ang mapagbebentahan ni Mang Dudoy kung maibebenta niya ang 10 na alkansya sa halagang 30 pesos kada isa? Isulat ang sagot sa table, cell 3. Bilang ng nagawang alkansya, 10 piraso. Presyo ng isang alkansya, 30 pesos. Kabuuang benta, 10 times 30 ay 300 pesos. 300 pesos ang maaaring mapagbentahan ni Mang Dudoy. Pagtutuos ng kabuuang kita, isulat ang kabuuang benta ng natuos kanina.
isulat ang sagot sa cell 1. Isulat ang kabuoang gastos sa natuos kanina, isulat ang sagot sa cell 2. Tuusin ang kabuoang kita, isulat ang sagot sa cell 3. Kabuoang benta 300 pesos. Kabuoang gastos 150 pesos. Kabuoang kita 300 minus 150 ay 150 pesos. 150 pesos ang kabuoang kita ni Mang Dudoy. Pagtutuos ng gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Pagtutuos gamit ang spreadsheet. Pangalawa, pagtutuos ng kabuoang na pagbentahan. Pangatlo, pagtutuos ng kabuoang kita. Para sa paglalapat at pag-uugnay, si Aling Elena ay nagtitinda ng basket na yari sa kawayan. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Kawayan 100 pesos. Tuyong dahon ng water lily 100 pesos. Varnish 200 pesos. Paintbrush 30 pesos. Pako 20 pesos. Ang kabuuang gastos ni Aling Elena sa paggawa ng kanyang paninda ay 450 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakakagawa ng 20 na basket na ibinibenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuoang kita ni Aling Elena. Sagutan ang mga sumusunod. Kabuoang gastos, ilista lahat ng materyales na ginamit at katumbas na presyo nito. Tuusin ang kabuoang halaga ng nagastos para sa mga materyales. Kabuoang benta, ilang basket ang magagawa mula sa puhunan ni Aling Elena? Isulat ang sagot sa table, cell 1. Magkano ang presyo ng isang basket na tinda ni Aling Elena? Isulat ang sagot sa table, cell 2. Magkano ang mapagbebentahan ni Aling Elena kung maibebenta niya ang 20 na basket sa halagang 40 pesos kada isa? Isulat ang sagot sa table, cell 3. B. Kabuoang gastos. Kabuoang kita. Isulat ang kabuoang benta ng pagtuos kanina. Isulat ang sagot sa cell 1. Isulat ang kabuoang gastos na natuos kanina. Isulat ang sagot sa cell 2. Tuusin ang kabuoang kita. Isulat ang sagot sa cell 3. Kabuoang kita. Narito ang mga tamang sagot. Kawayan 100 pesos. Tuyong dahon ng water lily 100 pesos. Varnish 200 pesos. Paintbrush 30 pesos. Pako 20 pesos at para sa kabuoang gastos ay 450 pesos. Bilang ng nagawang basket ay 40 piraso. Presyo ng isang basket ay 20 pesos. Ang kabuoang kita ay 800 pesos. Kabuoang benta 800 pesos. Kabuoang gastos 450 pesos. Ang kabuoang kita ay 350 pesos. Tuusin ang gastos, presyo at posibleng kita ng nabuong proyekto gamit ang spreadsheet. Gamitin ang worksheet sa pagganap ng gawain ito. Mga kailangang materyales, computer, lapis at papel. Balikan ang mga datos sa paggawa ng alkansyang lata. Magkano kaya ang kikitain kung magbebenta kayo ng mga alkansyang lata sa mga mag-aaral sa inyong paaralan? Bawat isa sa inyo ay may gawang produkto. Ituos manually o gamit ang spreadsheet
kung magkano ang posibleng kikitain sa pagbebenta ng alkansyang lata. Pagdesisyonan ninyo kung magkano ang halaga ng bawat gawang produkto. Isulat ang kabuoang gastos, materyales, presyo. Isulat rin ang mga materyales na hindi binili. Ang mahalaga lamang na nagamit na materyales ang ilalagay na katumbas na presyo at hindi ang kabuoang presyo nito. Kabuoang benta at ang kabuoang kita. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ilahad ang tatlong hakbang sa pagtutuos ng gastos, presyo, at posibleng kita ng nabuong proyekto manually o gamit ang spreadsheet. Ano ang ginagawa sa unang hakbang? Pagtutuos ng gastos o puhunan. Ano ang ginagawa sa pangalawang hakbang? Pagtutuos ng posibleng benta. At sa pangatlong hakbang, pagtutuos ng kita. Para sa inyong pagsusulit, manual na pagtutuos. Si Isko ay isang batang madiskarte. Siya ay nagtitinda ng flower vase gamit ang paper mache. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Lumang dyaryo, 50 pesos. Gawgaw o cornstarch, 50 pesos. Pintura white, 180 pesos. Pintura green, 180 pesos. Paintbrush, 30 pesos. Ang kabuang gastos ni Isko sa paggawa ng kanyang paninda ay 490 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakakagawa ng 20 na flower vase na ibinibenta niya sa halagang 40 pesos kada isa. Tuusin ang kabuang kita ni Isko. Sagutan ang mga sumusunod. Kabuang gastos. Tama, lumang dyaryo, 50 pesos. Gawgaw, cornstarch, 50 pesos. Pintura white, 180 pesos. Pintura green, 180 pesos. Paintbrush, 30 pesos. Ang kabuang gastos ay 490 pesos. Para sa kabuang gastos, bilang ng nagawang flower vase ay 20 piraso. Ang presyo ng isang basket ay 40 pesos. Kabuang benta, 800 pesos. Kabuang benta, 800 pesos. Kabuang gastos, 490 pesos. Ang kabuang kita ay 310 pesos. Punan ang mga sumusunod manually. Pagtutuos ng kabuang gastos o puhunan, pagtutuos ng kabuang napagbentahan, pagtutuos ng kabuang kita. Si Aling Rosa ay nagtitinda ng mga produkto na yari sa recycled na dyaryo. Ang mga materyales na ginagamit niya ay ang mga sumusunod. Dyaryo, 50 pesos. Glue, 30 pesos. Gunting, 20 pesos. Paint, 40 pesos. Ribbon, 10 pesos. Ang kabuang gastos ni Aling Rosa sa paggawa ng kanyang paninda ay 150 pesos. Sa halagang ito, siya ay nakakagawa ng 10 produkto tulad ng mga basket at dekorasyon na ibinebenta niya sa halagang 60 pesos kada isa. Ibigay ang kabuoang gastos. Atin na itong sagutan. Para sa kabuoang gastos, dyaryo 50 pesos, glue 30 pesos, gunting 20 pesos, paint 40 pesos at ribbon ay 10 pesos. Kabuoang gastos ay 150 pesos. Para sa kabuoang benta, ang bilang ng recycled na dyaryo ay 10 piraso. Presyo ng isang recycled dyaryo ay 60 pesos. Kabuoang benta ay 600 pesos. Kabuoang benta, 600 pesos. Kabuoang gastos, 150 pesos. Ang kabuoang kita ay 450 pesos. Pagtutuos gamit ang spreadsheet. Si Jessa ay mahilig mag-recycle at magdisenyo. Ginagawa niyang magagandang baso na pang-display ang mga bote na patapon na.
Ito ay kanyang itinitinda bilang souvenir sa mga mahalagang okasyon. Ang mga materyales na kanyang ginagamit ay ang mga sumusunod. Bote ng alak, libreng nakukuha sa kapaligiran. Liha, 100 pesos. Makukulay na mga tali, 180 pesos. Glue stick, 50 pesos. Gamit ang mga materyales na ito, siya ay nakakagawa ng 25 na piraso na ibinibenta niya sa halagang 20 pesos kada isa. 12 ng kabuang kita ni Jessa gamit ang spreadsheet.